Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal na eksperimento o di kaya sa aking mga napag-aralan sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika at lalo na sa religion, partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinirespeto ko ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, minsan dapat din natin tignan ang mga iba't ibang pananaw, mga ideya o ism na sumasalungat sa ating mga paniniwala. Ang pagiging isang mausisa o mapagtanong ay isang katangian ng isang matalinong tao. Sa mga nakaraang episode, pinatunayan natin na ang Diyos ay walang kasarian, ang Diyos ay walang anyo, ang Diyos ay walang mukha, ang Diyos ay walang physical na katawan, ang Diyos ay hindi nakikita. Ibig sabihin, ang Diyos ay invisible. Dahil sa mga hindi kapanipaniwalang katangian ng Diyos na ito, pinuna natin kung bakit ang mga masusugid na mananampalataya ng Diyos ay may mga larawan ng Diyos sa kanilang mga altar na pinagdarasalan. Sino ang tao na ito na nakalarawan sa mga litrato ng kanilang mga altar at simbahan? Sa episode naman na ito, tatalakayin naman natin kung bakit walang kaluluwa. Bakit ang salitang kaluluwa ay may maling kahulugan sa Pilipinas? At ano ba ang tunay na salita at kahulugan ng salitang soul sa Hebreo at ang tunay nitong kahulugan? Sinabi natin na ang Diyos ay walang anyo. Siya ay invisible. Ang tanging paraan na ginagawa ng Diyos para siya ay maging visible ay magsaanyo bilang isang apoy, ulap, at minsan ay isang hugis ng tao. Itong pagsasaanyo niya ay kadalasan sinasamahan ng mga tunog, gaya ng kulog o di kaya ng kanyang boses. Talaga lang ha? Hindi pa kayo napapailing sa kakaibang ugali ng Diyos nyo? Ngayon, kung ang Diyos ay invisible, ano siya? Kaluluwa? Espiritu? O wala lang? Ang mga panatiko ng Diyos ay naniniwala na pag namatay sila, ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa langit kung sila ay walang mga kasalanan o sa impyerno naman kung sila ay maraming kasalanan. Kaso, ang tanong, may kaluluwa ba o wala? Una, ang katawan at kaluluwa ng tao ay parehong mamamatay pag ang isang tao ay namatay sa kadahilanan na ang utak kung saan ang lahat ng impormasyon niya mula sa nang isilang siya hanggang tumanda ay mamamatay din. Ang paniniwala na ang kaluluwa ay may sariling utak, emosyon at kalooban ay malabong mangyari maliban kung ito ay may sariling bungo, puso at katawan. Sa aking personal na mga karanasan sa astral projection at pag-aaral sa otoscopy, napatunayan ko na ang tao ay walang kaluluwa. Nung una, akala ko may kaluluwa dahil personal ko itong nakita ng maraming beses na humihiwalay sa aking katawan, lumulutang sa langit at tumitingin sa aking pisikal na katawan habang ako ay natutulog. Subalit, lumaon sa pamamagitan ng aming mga eksperimento ng aking kapatid at tatay, natatto namin na ang kaluluwa ay isang ilusyon lamang ng isip. Bunga ito ng mga aktibidad sa ating utak, abnormal na kondisyon ng ating katawan at ng ating kapaligiran. Ang konklusyon na ito ay suportado din ng siyensya ng pag-iisip o neuroscience na nagpapatunay na ang proseso ng isip, emosyon, at ang kamalayan ay produkto ng mga aktibidad sa ating utak. Kung walang utak, ang mga ito ay hindi magmamanifest o mangyayari. Sa siyensya ng cybernetics naman,
Ito ay isang issue na tinatawag na mind and body argument na nag-iimbestiga kung paano ang isang immaterial na bagay gaya ng kaluluwa, ay nakikipag-ugnay sa isang material na bagay gaya ng katawan. Ito ay kagaya sa issue na kung pwede ba ang langis at tubig ay magsanib bilang isang elemento. Kung ang kaluluwa ay may abilidad na humiwalay sa physical na katawan ng tao at pwedeng itong lumutang kung saan-saan, ibig sabihin, hindi ito naapektuhan ng gravity. Kung hindi ito naapektuhan ng gravity, ibig sabihin wala itong masa o bigat. Kung wala itong mass o bigat, ibig sabihin hindi ito pwedeng magkaroon ng motion. Kung wala itong motion, ito ay walang kapabilidad na humiwalay sa kanyang katawan. Kaya sa kadahilanan ng mga ito, pag namatay ang isang tao, ang kanyang katawan ay mamamatay lang, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mananatili sa lugar na kung saan siya namatay. Ngayon, dahil umiikot ang mundo sa paligid ng araw, ang nasabing kaluluwa ay maiiwan sa orihinal na lugar nito na nakalutang sa kalawakan habang ang mundo ay humihiwalay sa posisyon ng kanyang pinagkamatayan. Bilang karagdagan, ang eksperyensya ko sa AP or astral projection, kung saan ang mga pako ang unang humiwalay sa katawan at ang aking ulo ang huli, ay isang resulta na sumasalungat sa mga pag-aaral ng out-of-body experience, kung saan ang ulo ang unang humihiwalay naman at ang paa ay ang huli. Kung ang kaluluwa naman ay isang life force, sabi sa Genesis 2:7, na bumubuhay sa physical na katawan, ano naman ang bumubuhay sa kaluluwa kung may kaluluwa nga? Kung ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay, pati sa kanyang kaluluwa, bakit pa niya kailangan ang kaluluwa in the first place? Hindi ba sapat na ang kanyang sariling katawan ang maging kanyang kabuuan na lang? Nakakapagtaka. Ito ba ay sa kadahilanan na linagyan niya ang kaluluwa ang tao, kaya dapat may kaluluwa din siya? O di kaya para mapagpatuloy niya ang kwento sa Biblia na ang tao ay dapat pumunta sa langit o lupa o sa impyerno. Kaso, ayon sa Biblia, wala talagang kaluluwa. Pero ang tao ay pinipilit nila na ang tao ay may kaluluwa. Ang sinasabi na soul sa Biblia ay ang Hebreyong salita na nephesh, na ang kahulugan ay kabuuan ng isang tao o ang nagbigay buhay sa tao at hindi kaluluwa. Ito rin ay maling Tagalog na translation na hinugnay ng salitang soul ng mga Pilipino sa kaluluwa. So, pinatutunayan natin na ang salitang kaluluwa ay wala sa Biblia. Ang kaluluwa ay ang maling Tagalog na translasyon na hinugnay sa salitang soul ng mga Pilipino. Ang soul sa Hebreo ay salitang nephesh, na ibig sabihin ay may buhay o nilalang na may buhay, at hindi kaluluwa o multo sa Tagalog. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin ang incest, ang pagtatalik o pagbuo ng bata sa kadugong miyembro ng kapamilya, ang isang karumal-dumal na kasalanan na pinahintulutan ng Diyos noon. Sa kabuuan ng ating mga tinalakay sa podcast na ito, mula nung unang episode hanggang ngayon, pinatunayan natin na ang Diyos ay hindi totoo base sa ating mga sumusunod na ebidensya. Una, ang pagbuo at ama ng Biblia ay makikita sa episode number 4. Ang tunay na simbahan ng Diyos at ang mga peking simbahan nito ay makikita sa episode number 5. Ang orihinal na Biblia at ang orihinal na pagtuturo nito ay makikita sa number 6, 7, and 8. Ang mga mali, dagdag at kasalungan sa Biblia ay makikita sa episode number 9. Ang pangalang Heso Kristo ay wala sa Biblia, ay ang paliwanag ay nasa episode number 10. Si Jesus ay hindi ang tunay na Mesaya. Ito ay nasa episode 11. Ang kabustusan ni Jesus sa episode 12.
ang tunay na anyo ni Kristo sa episode 14 or 13. Ang mga kasamaan ng Diyos ay nasa episode 14. Sino o ano ang lumikha sa Diyos ay matutunghayan sa episode number 15. Ang Diyos ba ay babae o lalaki ay nasa episode 16. Ang mundo daw ay sentro ng universe ay nasa episode 17. Bakit ang tao ay walang kaluluwa ay nasa episode number 13. Kung kayo po ay may katanungan, i-post nyo lang po ito sa comment section at sasagutin ko po kayo sa aking makakaya. Kung gusto nyo namang maging guest sa podcast na ito, ilagay nyo lang sa comment o kaya i-email ako. Doon naman po sa aking tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga video ko dito, nagulat ako. Pero maraming salamat sa inyong lahat. Doon naman sa mga closet atheists o soft atheists, pwede po naman kayong lumantad sa kadahilanan na may karapatan din kayo bilang isang tao. Ito po li ang inyong Mang Atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na masagana, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng isang magandang buhay. At hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Paalam, ito mo puli ang iyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po uli sa inyong pakikinig. Ito po uli ang inyong ateista ng Pilipinas. Maraming salamat po.